Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DMW sinusuri ang kaligtasan ng mga Pinoy matapos ang malakas na lindol sa Japan. DPWH magsasagawa ng major roadworks bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. PNP bumuo ng tracker team para sa pag-aresto kay Kibuloy. Voting machine customization aarangkada ngayong Abril. Multa para sa mga walang sapat na load sa RFID kasalukuyang pinag-aaralan. Paris-bound rosters ng Pilipinas patuloy ang pagdagdag. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tinututukan ng Department of Migrant Workers o DMW ang kalagayan ng mga kababayan nating Pilipino matapos ang naitalang magnitude 6 na lindol sa Japan. Sinisiguro ng ahensya na naka-standby ang mga tanggapan ng migrant workers nito sa Tokyo at Osaka na handang tumulong sa mga OFWs na maaaring maapektuhan ng malakas na lindol. Sa tala, nasa mahigit kumulang 270,000 Pinoy ang naninirahan at namamalagi sa Japan. Sa ibang balita naman, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay nakapagtala ng umabot sa 46 degrees Celsius sa maraming lugar mula noong ika-28 ng Marso hanggang kasalukuyan. Patuloy na nagbibigay paalala ang Department of Health o DOH ukol sa mga sakit na dala ng init na lumalaganap bunsod ng matinding temperatura. Pinapayuhan ng publiko na gamitin ang mga sumusunod na numero at email na naka-flash sa inyong TV screen sa oras ng pangangailangan. Sa matinding init na nararanasan ngayon ay nagbigay ng payo ang Philippine Red Cross sa publiko ng mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na dala ng panahon. Panoorin ng buong balita. Matinding init at matinding sakit din ang maaaring makuha sa lagay ng panahon ngayon gaya na lamang ng heat stroke. Kaya't inalerto ng Philippine Red Cross o PRC ang mga mamamayan na maging maingat at ligtas. Inilahad ng PRC sa publiko ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng init ng panahon. Pagbabahagi ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon, dapat na panatilihin ang pag-iinom ng tubig upang maging hydrated. Kabilang narito ang hindi pagkain ng mga sobrang matatamis. Dagdag pa niya, dapat na manatili lamang sa maaliwalas na lugar at ang pagsusuot ng tamang kasuotan gaya ng mga lightweight o light-colored. Sa kabilang banda ay inilahad din ni Gordon ang ilang mga senyales ng heat stroke upang mabilis na matukoy ang pagkakaroon nito. Isa sa mga sintomas nito ay hindi pinagpapawisan kasabay ng pamumula ng balat na maaaring itawag kaagad sa hotline ng PRC na 143. 24/7 naman ang serbisyo ng PRC sakaling mayroong mga emergency na dapat tugunan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga tagapamahala ng mga kondo sa Metro Manila na magtipid ng tubig habang ang El Nino ay nararanasan sa ating bansa. Ayon sa DNR, ang El Nino na siyang nagdudulot ng mas mababang tsansa ng pag-ulan ay maaari pang tumagal hanggang Mayo na unti-unting lilipat sa katamtamang panahon sa darating na Hunyo. Bahagi sa panawagan ng DNR ay panatilihin ang pagsusuri sa mga metro ng tubig at posibleng mga tulo sa tubo, maging ang pagdidilig sa halaman ay mangyaring gawin lamang kung kinakailangan. Bagamat tumaas na sa 5,000 piso ang paunang multa sa mga lalabag sa pulisiya ng EDSA busway, ilan pa rin sa mga hindi otorisadong sasakyan ang pilit na ginagamit ang eksklusibong lane na ito. Tunghaya ng kaganapan sa ulat ni Princess Castro.
Muling nagpaalala si Metro Manila Development Authority o MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes sa mga hindi otorisadong ambulansya na hindi maaaring dumaan sa EDSA bus lane. Paliwanag niya, pawang pinahihintulutan lamang ng ahensya ay ang mga ambulansyang may lulan na pasyente sa panahon ng emerhensya, ngunit hindi ang mga magpipick up pa lamang ng pasyente. Dahil otherwise lahat po magkiklaim na papunta sila sa pasyente. Kaugnay nito ay nabanggit din ni Artes ang nangyaring insidente kung saan namataan ang pagdaan ng MMDA bus sa eksklusibong lane kamakailan. Anya, kasalukuyan na nila itong iniimbestigahan kung talagang may nangyaring kalituhan sa isyuan sa naturang bus. Paliwanag ni Artes, bawal ang pagdaan sa busway ng bus ng ahensya liban na lamang sa mga emergency vehicle kung ito ay kinakailangang magresponde, kabilang na ang marked vehicle na may kaugnayan sa operasyon ng busway. Dahil dito, humihingi ang tagapangulo ng ahensya ng paumanhin at sinigurong hindi na ito mauulit pa. Samantala, dinagdag din ni Artes na ang multang 5,000 piso ay kanyang aakuin. Sa kabilang banda, epektibo naman daw umano ang karagdagang pagpataw ng multa sa bus lane. Ngunit ayon kay Artes, hindi lamang talaga maiiwasan ang mga lumalabag dito. 24 hours yung entire stretch ng EDSA para mabantayan yung mga pumapasok dyan na hindi otorisado. So kung may NCAP kasi tayo, makikita natin yan sa ating mga CCTV cameras at mape-penalize lahat ng gumagamit na illegally itong bus carousel. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa pinangangambahang pagtama ng 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One, magsasagawa ng major roadworks ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada at tulay sa Metro Manila simula ngayong Abril. Princess Castro nagbabalik para sa balita. Bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng ang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One, magsasagawa ng retrofitting pagsasaayos ng tulay sa may EDSA Kamuning Flyover ang DPWH simula ika-25 ng Abril. Paglilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ang proyektong ito ay isa lamang paghahanda at hindi kinakailangan ng mangamba sa seguridad at kaligtasan. Dagdag pa ng ahensya na isasagawa ang proyektong ito upang mas mapatibay lamang ang pundasyon ng tulay at maiwasan ng anumang nakaadiyang panganib sa panahon ng sakuna. Kung hindi po natin ito aayusin, magkakaroon po tayo ng isang malaking pagsubok po para po sa safety ng ating mga motorista po na gumagamit po at bumabaybay po along EDSA. Ang retrofitting o pagpapatibay sa EDSA Kamuning Flyover southbound ay magtatagal ng 11 buwan kung saan sa bawat phases ng proyekto ay tatagal ito ng hanggang sa 12 linggo. Dahil sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko, magkakaroon ng redecking o pagpapalit ng ruta ng mga sasakyan. At bilang alternatibong ruta sa panahon ng proyekto, ay maaaring gawing opsyon ng mga motorista ang mabuhay lanes. Paglilinaw pa ng DPWH, magkakaroon lamang ng partial closure ng 1.5 linya mula sa labas ng EDSA bus lane upang mapamahalaan ang daloy ng trapiko. Bukod dito ay may 16 ding concrete road reblocking project ang ahensya simula ngayong araw, alas 10 ng gabi hanggang ika-11 ng Abril ng alas 5 ng umaga. Samantala, ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, tanging ang proyekto lamang ng DPWH ang kanilang papayagan ng 24 oras alinsunod sa mga petsang nabanggit ng ahensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Para sa ating ulat panahon, isang trough ng low pressure area o LPA ang namataan sa Mindanao, habang isang ridge of high pressure area o HPA naman ang lumalawig sa eastern section ng Northern Luzon. Hindi naman ito inaasahang magiging tropical cyclone ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kasalukuyan, aasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa rehiyon ng Davao at Soxargen, habang posibleng flash floods naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DA BFAR na mahagi ng mga kagamitan para sa mga mangingisda ng Batanes. AFP palalakasin ang cyber defense capabilities. PNP bumuo na ng tracker team para sa pag-aresto kay Kibuloy. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklarang regular holiday ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa buong bansa ang ika-10 ng Abril bilang paggunita ng Idil Fitr. Ito ay sa ilalim ng Proclamation No. 514 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin dahil din sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Samantala, hindi pa rin natutunto ng Philippine National Police o PNP ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya naman gumawa na ng tracker team ang ahensya upang mapabilis ang pag-aresto sa pastor. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudique. Tinangkang magtungo ng National Bureau of Investigation o NBI sa Prayer at Glory Mountain, pati na rin sa Dome ng Kingdom of Jesus Christ na siyang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit sa mga nabanggit na mga operasyong ito, kinumpirma ni Regional Director Attorney Arcelito Albao na bigong mamataan si Pastor Kibuloy kaugnay ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa kanya. Nitong kamakailan lamang ay nakausap na ni Police Regional Director Office 11 Police Brigadier General Alden Delvo ang mga abogado ni Kibuloy. Ayon kay Delvo, gagawin ng ahensya ang lahat upang mahanap ang pastor. Umapela naman si PNP-PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na humarap at lumutang na ang pastor na sinampahan ng kaso ukol sa sexual abuse at child abuse. Pagigit pa niya, posibleng makasuhan din ang mga taong tumutulong sa pagtatago ng pastor. Ayon sa NBI, kung hindi pa rin mamataan ng pastor sa loob ng 10 araw mula nang nagsilbi ang arrest warrant, ay ituturing na siyang fugitive. Kumpiyansa naman umano ang PNP na hindi pa nakakalabas ng bansa ang pastor. Samantala, 4 na kasamang akusado ng pastor ang sumuko sa otoridad at isa naman ang naaresto. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP kamakailan na pinalalakas ito ang kanilang mga kakayahan sa cyber defense sa pamamagitan ng pamumuhunan sa teknolohiya at tauhan na maaaring tumulong sa pag-neutralize sa banta, bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng mga hacker sa mga website ng gobyerno. Bukod pa rito ay sinabi rin ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang organisasyon ay nakikipagtulungan din sa iba pang ahensya ng gobyerno, international partners at mga eksperto sa pribadong sektor upang manitiling nangunguna sa mga umuusbong na cyber threats. Bilang hangaring makapagbigay ng paraan upang maiparating ng mga mangingisda ang kanilang saloobin ukol sa mga isyong kinakaharap sa mga palaisdaan, nagsagawa ng forum ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang mga namamahala sa Batanes. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy.
Kasama ang mga mangingisdang ibata ng munisipalidad ng Batanes, nagsama-sama ang Provincial Folk Assembly pati na rin ang mga namamahala rito sa talakayang hatid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa ulat, ang talakayan ay naglalayong makapagbigay paraan upang maiparating ng mga mangingisda at maipaalam ang kanilang mga suliraning kinahaharap sa mga palaisdaan habang naghahanap ng masaganang lokasyon sa kanilang probinsya. Ang Batanes bilang pulupulong probinsyang matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa ay mayroong samot-saring mayamang karagatan at mapagkukunan ng iba't ibang uri ng isda. Ang industriya ng pangingisda ay mahalaga rin dito dahil ito ay hindi lamang kultura kundi ikinabubuhay rin ng nakararami. Matapos ang talakayan, naghandog ng mga gamit sa pangingisda ang BFAR sa mga ibatan bilang suporta sa kanilang hanap buhay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy namang ginagawa ng solusyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maibalik ang kontrol ng Department of Science and Technology o DOST sa kanilang 3 websites na kamakailang nakumpirmang na-hack. Francis Riudique para sa kabuuang ulat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, maaaring outdated ang security system ng website ng Department of Science and Technology o DOST. Ito umano ang dahilan kung bakit kamakailan ay nahack ang 3 website ng ahensya. Ito ang pahayag ni DICT Assistant Secretary Spokesperson Renato Paraiso. Ang nasabing panghack ay na-detect ng DICT noong alas 11 ng umaga noong Miyerkules. Nag-iwan pa nga ng mensahe ang mga hacker ukol sa pagtutol sa political dynasty at charter change. Ayon kay DICT ASIC Paraiso, tinatayang 2 terabyte na impormasyon ang nakompromiso ng mga hacker. Aniya, corporate information ang siyang ninakaw ng mga hacker at sinusubukang i-recover ng DICT. Sa kasalukuyan, natukoy na umano ng DICT ang mga hacker at pinapahanap na upang questionin ukol sa insidente. Ito umano ay maituturing na pinakamalaking data hack ayon sa DICT. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Magsisimula na ang customization o pagsasaayos ng vote counting machines ngayong 18 ng Abril. Ito ay ayon sa Commission on Elections o COMELEC bilang preparasyon sa susunod na halalan para sa susunod na taon. Kaugnay nito, magpapadala ang COMELEC sa South Korea para obserbahan ang pagsisimula ng full automation system with transparency audit and count project. Nasa 110,000 automated counting machines ang planong i-customize ng joint venture na pinamumunuan ng South Korean firm na Miro Systems ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Timbog sa warehouse ang mga smuggled clothing na nagkakahalagang higit sa 7 bilyong piso. Ang detalye ng buong kaganapan alamin kay Jade Buhoy. Matapos ang inspeksyong isinagawa ng Bureau of Customs o BOC sa mga warehouse na nasa Caloocan at Bulacan, dito bumungad ang smuggled goods na nagkakahalaga ng 7 bilyon at 3 milyong piso. Ang nasabing smuggled items ay ang mga counterfeit na pangilalim, medyas at samut-saring damit na produkto. Ang operasyon ay sinagawa matapos ang pakikipag-ugnayan ng BOC sa Philippine National Police, Customs Intelligence and Investigation Service, pati na rin ang Enforcement Security Service. Natagpuan rin sa nasabing operasyon ang mga gamit na lumabag sa intellectual property rights, gaya ng gamit sa kusina, appliances, damit, laruan, computer accessories, pati na rin ang mga kolorete sa mukha. Matapos nito ay pinahayag ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na papanatilihin nila ang seguridad ng bansa laban sa paglipana ng mga smugglers na siyang sumisira sa lokal na merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Makati, isinagawang anti-dengue clean-up drive. Multa para sa mga walang sapat na load sa RFID kasalukuyang pinag-aaralan.
PCG, nagpakawala ng green sea turtle sa Cagayan Valley. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinag-aaralan na ngayon ng Toll Regulatory Board o TRB ang multa para sa mga motorista na walang sapat na load o walang laman ng RFID. Narito ang iba pang detalye. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Toll Regulatory Board o TRB ang pagbibigay ng multa sa mga motorista na may kakulangan sa load o walang laman ng RFID. Ito'y matapos ang nagdaang Miyerkules Santo kung saan matinding traffic ang naranasan sa North Luzon Expressway o NLEX dahil na rin sa mga palyadong RFID ng motorista. Umabot naman sa 5,000 sasakyan ang walang sapat na load o kulang ang RFID noong araw na iyon, pagbabahagi ni Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC President Rogelio Singson. Sa kasalukuyan ay nakarating na ang pag-aaral na ito sa kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Manuel Bonoan upang makapag-issue na ng department order para maisakatuparan ito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Aktibong operasyon ng anti-dengue cleanup drive ang isinagawa sa Barangay Pio del Pilar ng Makati. Ito'y ayon sa pag-uutos ni Mayor Abby Binay upang maiwasan ang kaso ng dengue sa lungsod na siyang sanhi ng mga lamok. Ang aktibidad na ito ng paglilinis ay magkasamang isinagawa ng Makati Health Department, Department of Environmental Services, Department of Engineering and Public Works, Veterinary Services Department at Public Safety Department. Nitong kamakailan lang ay nakipagtulungan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Philippine National Police, Maritime Group at Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagpapakawala ng nasagip na female green sea turtle sa Barangay Tagat Norte sa Claveria, Cagayan. Matapos i-turn over ng nagngangalang Wilson Corpuz mula sa Fuga Island, ang nasabing sea turtle sa Coast Guard Substation Claveria ay inibisuhan ng timang DNR Centro Sanchez Mira at agad itong nailabas pabalik sa natural habitat nito. Ayon sa Coast Guard District Northeastern Luzon, ang green sea turtle na may tinatayang timbang na 11.6 kilo na may sukat na 48 centimeters ang haba at 45 centimeters ang lapad ay isang endangered species. Sa larong pampalakasan habang papalapit ang Paris Summer Olympics 2024 ay patuloy din ang pagdagdag ng mga atleta ng Pilipinas na lalaro sa kompetisyon. Sa pinakahuling tala, dumagdag sina Elrin Ando at John Seniza na kapwa sa ilalim ng weightlifting category. Sa kabuuan, 8 atleta na ang tutungong Paris na binubuo ni Paul Volking, EJ Obiena, gymnast na sina Carlos Yulo at Alea Finegan. Filipino boxers Yumir Marshall, Nesty Peticio, Ira Villegas at ang mga dumagdag na weightlifter na sina Seniza at Ando. Ang Olympics ay gaganapin sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DMW sinusuri ang kaligtasan ng mga Pinoy matapos ang malakas na lindol sa Japan. DPWH magsasagawa ng major roadworks bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. PNP bumuo ng tracker team para sa pag-aresto kay Kibuloy. Voting machine customization aarangkada ngayong Abril. Multa para sa mga walang sapat na load sa RFID kasalukuyang pinag-aaralan. Paris-bound rosters ng Pilipinas patuloy ang pagdagdag.
Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.